sa pool, hindi naman daw nagbago ang kalakaran sa Weteng. Mula sa mga probinsya at sa mga lungsod sa Metro Manila, pag may Weteng, may tumataya, may kobrador at natural daw na may protektor. Nakatutok si Emil Sumangil. Karaniwang malakas ang Weteng sa mga kanayunan. Pero maging dito sa Metro Manila, dito mismo sa Cubao, Quezon City, talamak pa rin daw ang iligal na sugal na ito sa kabila ng pagbibitaw ng salita ni NCRPO Chief Leocadio Santiago na Weteng free ang Metro Manila. Si B-Boy, di niya tunay na pangalan, isang kubrador ng Weteng na nakausap ng GMA News. Takasan niyang isiniwalat na protektado daw ang kanilang operasyon sa Cubao. Alam po ba ng polis na nag-o-operate yung Weteng sa lugar? Siyempre, tumatanggap sila eh. Madaling makalabas eh. Kung nakulong ka, ilalabas ka rin ng meron silang tagalabas eh. Ipinakita sa amin ni B-Boy ang mga ginagamit niya sa Weteng. Ito raw ang tinatawag na kubra, ang kinokolekta ni B-Boy araw-araw. Sino nga naman daw kasi ang hindi maengganyo gayong sa 5 pisong taya? Maaari raw itong kumita ng 3,750 pesos. Sa ibang tao, masama. Sa iba naman, okay naman. Hindi naman ako namimilit magpasaya. Kung ayaw mo tumala sa akin, ayos lang. Mga driver ng tricycle at jeep daw madalas na parokyano ni B-Boy. Mula 200 piso ang aramang kita niya kung mahina ang kubrahan. 10% naman na komisyon kapag may makaka-jackpot sa mga tumaya sa kanya. 2 dekada na raw niya itong ginagawa. Walang hanap buhay, yan lang ang napasukan. Kung umabsin ka, absin rin yung bituka mo. Pinalangkas pa sa amin ni B-Boy ang kalakaran ng kanilang operasyon. Wala naman daw itong ipinagbago simulat sa pool. Ang mga kubrador daw na tulad niya ang pinakamababa ang ranggo. Nariyan ang kabo na nagre-remit ng mga kubra. Ang runner na tagahatid ng taya. Ang kaha na namimigay ng jackpot. At ang table manager na may hawak sa lahat. At syempre, hindi raw mawawala ang mga nasa pwesto na binibigyan ng suhol o intelihensya para magsilbing protektor. Dahil sa pagputok muli ng usapin sa Weteng, ani B-Boy, pinahinto raw operasyon nila sa Cubao Huwebes nitong nakaraang linggo. Pero paniwala ni B-Boy, pansamantala lang ito. Hinto, tas babalik. Palay ko, hindi mawawala yan. Hindi sila ako tumanda eh. Kasi yung nakopong presidente eh. Tumanggi nang magpa-interview ang pamunuan ng Cubao PNP. Nanindigan itong wala raw Weteng sa kanilang lugar. Ayon sa isang sociologist, di raw magtatagumpay ang Weteng kung walang tumataya. May 3 dahilan daw kung bakit bagamat ipinagbabawal, marami pa rin sa mga Pinoy ang nahuhumaling sa Weteng. Instant mentality. Sa sonting taya ko, baka pwedeng manalo ng malaki. Konsepto ng Pinoy ng tingi. Maliit lang naman tinataya nila. Lusot mentality. Ibig sabihin, ang mga Pilipino hanggat makakalusot, hanggat bibigyan mo ng puwang para siya maka-engage, talagang he will grab the opportunity. Tila nakaugat na nga sa lipunan ng iligal na sugal na Weteng. Sa pagkakataong ito, tuluyan na kaya itong mapuksa. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Weteng pa rin inalmahan ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang pagkakadawit sa kanya ni Senadora Miriam Santiago sa Weteng. Handa rin daw siyang labanan ang senadora basta magbitiw daw ito. Nakatutok si Susan Enriquez. Yan, sa sinasabi niya yan, mag-resign siyang senador, lalabanan ko maski anong, hindi pwede yung, wala kami kalaban-laban sa sinasabi niya eh. Nagbabanggit, may immunity, hindi pa tayo laban. Ito ang buwelta ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson matapos tukuyin ni Senador Miriam Santiago sa kanyang privilege speech bilang isa raw sa pinakamalalaking Weteng operator sa bansa. Yung mga iba, nagyayabang na lang niya. Baka sa mukha ni Singson ang pagkainis sa muling pagkakadawit ng kanyang pangalan sa sugal na hindi raw niya alam kung paano ang operasyon. Hindi ako Weteng Lord, hindi ako operator, so ewan ko kung bakit nagugulan naman ang utak ni Senador sa mga ganyan na sinasabi niya. Saka hindi maganda siya sabi niya na lalabas. Tapos walang ebidensya. Hamon ni Singson kay Senador Santiago, tukuyin daw ang lahat ng mga posibleng may kinalaman sa Weteng. May mga alam daw kasi siyang sangkot sa Weteng operations. Pati nga raw ang asawa ng senadora ay interesado raw sa Weteng. Pa-imbestiga niya lahat. Wala. Kasi yung mga kalaban niya lang yata iniimbestiga eh. Yung mga kampi niya, hindi. Pa-imbestiga niya lahat. Pati asawa niya, pa-imbestiga niya. Bakit po yung asawa niya? Di ba, nabanggit ko nung araw pa yan, yung asawa niya eh, Weteng din ang interest. Katunayan, sabi ni Singson, I-operate na isang... tinangka niya patigilin ng Weteng sa kanilang probinsya. Pero maging siya, bigurin daw. As public officials, tinolerate namin dahil di rin namin mapahinto eh. On and off.
Kasi anong gawin namin? Hindi lang naman Ilocos Sur lahat ng probinsya meron Hindi ito unang pagkakataong naging usapin ng Huweteng. Hindi rin bago sa issue ng Huweteng si Singson. Katunayan, siya ang star witness noon sa binansagang Huweteng Gate Scandal na naging mitsa sa pagbagsak ng gobyerno ng dating kaibigan na si dating Pangulong Joseph Estrada. Si Singson din ang nagdetalye ng mga umuning Huweteng payola na tinanggap umano ni ERAP. Nakadalawang palit na ng gobyerno pero hanggang ngayon, pinagdidibatihan pa rin ang Huweteng. Pero sabi ni Singson, malabo na raw mapahinto pa ang Huweteng. Kaya para raw mapakinabangan ng gobyerno, gawin na lang daw itong legal gaya ng loto at small town lottery. Huwag na tayong magmangmangan pa. Hindi rin mapahinto Hindi legalize na lang para kumita ang gobyerno. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Sa ipinalabas namang statement ng tanggapan ni Senadora Miriam Santiago, sinasabing batid daw ng karamihan ng mga Pilipino kung ano umanong klaseng moralidad meron si Governor Chavit Singson. Batid din daw ng sambayanan ang kung anong klaseng tao at public servant ang senadora. Patunay daw ang mahigit 16 na milyong botong nakuha ni Santiago noong nakaraang eleksyon na naniniwala silang lalabanan nito ang corruption. Marami pa po tayong malalaking balita ngayong gabi. Makakasama natin sa 24 oras ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagbalita ng GMA, si Mark Salazar. Mark! Salamat Mel, bilang pagtalima sa pangakong pagtitipid sa biyahe sa isang hotdog stand sa New York, nakatayong nananghalian si Pangulong Aquino. Nakatanggap din siya ng parangal mula sa eskwelahan ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang pambihirang pagkakataon, ang Pangulo ng Pilipinas, relax na binaybay ang kalsada sa Manhattan sa New York City. Ang hanap niya, tindahan ng hotdog. Hanggang sa mapili ang isa dito sa kanto ng 6th Avenue at 45th Street, malapit lang sa kanyang hotel. Okay lang ba talaga? Makakaintay ba kayo? Ngayon, pasensya kayo, ha? Nilibre ng Pangulo sila dating Senador Mar Rojas, Finance Secretary Cesar Purisima at kanyang mga staff. It's actually one of the things you look forward to when you come to New York. Part of the things when we were, especially during the martial law years, what you could do with impunity, now you have to do with a little, by asking for favors from security detail to allow it. Pero dahil ilang minuto ring nakatayo sa gilid ng kalsada ang Pangulo, naging abala sa pagbabantay ang mga miyembro ng Presidential Security Group at U.S. Secret Service. Dumami kasi ang mga nag-uusyoso habang kumakain ng Pangulo. Kwento ni Aquino, isa sa Amerikanong bodyguard niya, naging security rin ang kanyang ina noong bumisita ito sa Amerika. $54 lang ang binayaran ng Pangulo, katumbas ng halos 2,500 pesos para sa hotdog sandwich at mga inumin. Malayo sa halos $20,000 dinner ng U.S. delegation noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Le Cirque, isang sosyal na restaurant dito sa Manhattan. Matapos mananghalian, agad ring bumalik sa hotel ang Pangulo para ituloy ang trabaho. Sa pagbisita ng Pangulo dito sa New York City, kumuha sila ng serbisyo ng isang PR company sa halagang $15,000 o halos 700,000 pesos. Dagdag na gastos para sa gobyerno pero sulit naman daw ang halagang ito. In the past administration, I think the contract was $1 million a year. No, this was $15,000. It's really a one-time engagement, but we're actually looking around for someone who we can hire on a regular basis. It's very important that the country's message is explained properly outside, especially for the financial market. Pumunta rin ang Pangulo sa College of Mount St. Vincent sa Riverdale, New York, kung saan nagtapos ang kanyang ina. Ginawaran siya ng Elizabeth Ann Seton Medal, ang pinakamataas na award mula sa naturang eskwelahan na natanggap din ni dating Pangulong Cory Aquino noong 1986. Ilan sa mga nanood sa seremonya, mga kaklase ni Mrs. Aquino at mga Aquino Scholar. It feels wonderful. I'm very honored. And I feel a certain sadness because I miss Cory very much.
Makes us very proud to be Filipino, very proud to be their scholars. He really does embody the spirit of this college, and we are beneficiaries of the legacy of his family. 2 araw mula ngayon, tutulak na papuntang California si Aquino. Isa sa posibleng makapulong niya roon, si California Governor Arnold Schwarzenegger. Mula sa New York City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng mga batikos, pinaninindigan ni Justice Secretary Laila De Lima ang report ng Incident Investigation and Review Committee tungkol sa August 23 hostage crisis. Sana raw ay sa publiko na rin ang kabuuan ng kanilang ulat para magkaalaman na kung may basihan ng mga batikos. Nakatutok si Teresa Andrada. We are not changing anything there because we're standing by the report in toto, including its recommendations. Dinipensahan ni IIRC Chairman at Justice Secretary Laila De Lima ang mga batiko sa final report ng IIRC panel sa August 23 hostage crisis. Nakiusap si De Lima sa publiko, maging sa Chinese community, media at mga personalidad na natukoy sa report na intindihin at busisiin muna ang report at saka magbigay ng kanilang obserbasyon. Bagamat isinapubliko na ang malaking bahagi ng report, hindi pinasama dito ni Pangulong Aquino ang 22 pahina ng report mula page 61 hanggang 83. Dito nakapaloob ang conclusion ng panel kung sino-sino ang dapat managot at kanilang rekomendadong hakbang laban sa mga ito. It would have been much better if the full report has been released para na-preclude yung mga speculations. Nagiging defensive tuloy ang IIRC, something that we do not want to be defensive. Ayon kay De Lima, nakalulungkot na ibinabase ng mga personalidad ang kanilang sentimiento sa limitado at hindi pa kumpletong report. These portions remain to be the most important basis for any constructive critique on the issue of accountability. Until then, there can be no real intelligent public debate on the controversial issue. Sa ulat ng South China Morning Post, pinuna ng isang survivor ng hostage crisis at isang mambabatas mula Hong Kong ang di raw kumpletong report. Ni hindi raw naipaliwanag kung saan nagmula ang tama ng bala sa ulo ng survivor na si Jason Lung So Shu at hindi rin daw naipagtugma ang forensic findings sa salaysay ng mga testigo. Sabi ni De Lima, nakadeklara ang mga ito sa limitations of the report dahil wala pa ang ballistics exam ng PNP at NBI. 2 oras na nagpulong ang IIRC panel kanina umaga para pag-usapan ang naglabas ang issue. Una narito ang pahayag ni Pangulong Aquino na hindi siya 100% kumbinsido sa report ng IIRC. Nirerespeto raw ng panel ang posisyon ng Pangulo, pati ang desisyong ipabusisi ang rekomendasyon nila. Sa susunod na linggo, maisusumite na raw ng PNP at NBI ang ballistics exam. Ito at ang 2 salaysay ng mga survivor ng hostage crisis ay idadagdag ng panel sa kanilang report. Sa report na tukoy na ang M16 ni dismissed Senior Inspector Rolando Mendoza ang nakapatay sa mga hostage. Pero hanggat wala pa ang resulta ng ballistics test ng PNP at NBI, hindi pa raw 100% nakakasiguro na walang tumamang bala mula sa hanay ng mga pulis. Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras. Susunod! Mayayamang preso sa mga city jail. Gustong pagbayarin ng upa sa kulungan. Richard Gutierrez, umami na break na sila ni Jewel Mish. Si Queenie Padilla hindi rin daw agad nalaman na nagpakasal na ang amang si Robin kay Mariel. At paglabas ni Charissa Glee, inabangan din ng ilang celebrities. Tutok na dito sa 24 oras. Yan po naman ang ating silip sa trapiko na nagaganap ngayon sa EDSA Kamuning. Inyo pong maalala kanina, talaga naku, todo higpit dyan eh. Dyan sa nangyaring demolisyon sa Agam Road. Samantalang sa mga oras na ito, yan pong pulang ilaw na yan po ay papuntang south. Ibig sabihin po niya, papuntang Cubao, Green Hills at Makati. Medyo, naku, nakita nyo naman, sikip talaga. Yung naman kabila, yung mga puting ilaw po naman, ay papuntang norte naman, gawing Quezon Avenue, Balintawak,